Simon, sino si Simon? Pwede ba siyang tumayo? Anong sinabi sa'yo? Bakit ka pumunta ngayon dito? Sabi po ng mama may magtuturo po daw sa dati ko. Magtuturo. So, yun yung unang rason kung bakit kami nandito. So, salamat. So, magpapakilala muna kami. So, kilala niyo na po ba kami? Hindi ako. Totoo. Oo. May kakilala na ata kayo dito eh. So, pangunahan ko ang pagpapakilala. So, ako nga pala si Ate Jenny Arbalga, taga San Jose, at ako ay ilang taon na? 19 years old. Ako naman si Ate Venus Athena C. Camba. Nag-aaral ako sa Asbury College and I am 19 years old. Hello, ako naman si Kayla Jane Balba from San Jose din. 20 years old. Kasalukuyang BSL English 2. Okay, so ako naman yung pangalawang Kayla or Ate Kayla ninyo. Kayla Rebecca Kaido. Taga San Jose din and 19 din, mga kaklase ko. So, sino hindi nakakakilala sa akin? Hindi ako kilala. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Ate Liani and kapatid ko si Simon, 18 years old. So, nakapagpakilala na kami. Lahat natandaan niyo ba yung mga pangalan natin? Oo. Sino siya? Ate Reno. Jenny. Ate Kaya. So, ngayon nakapagpakilala na kami lahat. So, kayo naman ang magpakilala. Unahin natin, kanino? Ay, sa kanya, ayaw niya ata. Magbilang tayo. O, give niya color. Give niya color. Green. Okay, green. Ako na. Ako po si Zero Caspe. Zero Caspe, taga saan? Ilang taon na po? 10 po. Anong grade na po? Grade 5. Thank you. So, next tayo. Sige na. Ako po si Christine Baubo, nagkakaroon sa Elementary School. Ilang taon na po? Ako po si Simon Gabriel si Jerry. Nag-aaral po sa elementary school. 11 years old, grade 6 student. Grade 6 na ang mga batang ito. Siya lang ang grade 5. Hindi. Ako po si Carmel C. Kawiling. Nag-aaral po sa Import Elementary School. Ako po ay 11 years old. Ako po si Raymond. Nag-aaral po sa 11 years old po. So, willing ba kayong matuto ngayong hapon? Opo! Opo! So, umpisahan na natin sa energizer. So, ano nga ba yung energizer? So, ito yung panimulang para ma-energize kayo, para hindi kayo antukin sa ituturo namin ngayon sa inyo. So, may idea ba kayo kung ano ituturo namin sa inyo ngayon? Opo! Ang langgam at ang bangko. So, mamaya alamin natin kung anong meron doon sa kwento na at mapupulot na aral. So, umpisan muna natin sa energizer natin. Na ibibigay ni ate, ay teacher, Liani and teacher, Ayla. So, by group yourselves and 2, 3. Grabe sa ka. So, 3. Hindi yung group 1. Sige, upan nyo. Ano kaya ito? So, ang mechanics natin is bubuhin nyo yan. So, paunahan na tayo. 1, 2, 3, go! Ito na dito lang gawin. Saglit na. Wait lang po. Saglit na. Videohan natin si Lisa. So, wait, pero di pa nag-uumpisa. Wait lang muna. Magbo 1, 2, 3, go. Para sabay-sabay kayo na walang kayaan. Yung pandikit na
Dapat naka-glue ah. Pag natanggal yung mata niya, wala na. Talo na kayo. Asan yung reference? Tanggalin mo nga. Ano mabuhay? Pa-square yan. So ito yung gagayahin. Tignan niyo, tignan niyo. Ito yung gagayahin ah. May bato yung may bato. Tignan niyo yung reference ah. Uy, bato sa ha. Bag na. Ano na? Sino ang nangunguna? Ang May doon ako sa ano, pag natakapakal ko na Wait, glue daw din. Magmura kayo pag tapos na kayo. Pura! Oo, tibay doon. Pagpintas dito wala. Kami. Pura. Kung may didikit pa sila. Hindi, uyo. Sabi na ako. Kanina pa ginagawa ko. Tama po, Chen. Nagsabi na ako. Nagsabi na ako. Sabi ko muna. Ayun na, ah. Dinidikit pa ni Jiro. Pag-stay pa natin yung free. Oh, yay! Very good! So, ayan na-energize pa ang lahat. Opo. Talaga. Opo. Alala niyo pa yung mga pangalan namin. Opo. Talaga, sino siya? Ate Reyes! Ate Jenny! Ate Carla! Ate Carla! Ate Liana! Ito, okay. So, ngayon ang pag-aaralan natin ay mamaya yung kwento ng pag-ni. So, yung picture kanina, yun yung papanoorin nyo mamaya. So, pagkatapos nun, mayroon tayong mga katanungan na magagaling kila ate. Venus. Kayla. Kayla. So, ngayon meron tayong pag-aaralan. Ang topic natin ngayon ay yung 5 macro skills. Kung ano nga ba yung 5 macro skills? So, ito yung nilalaman nito yung kung paano tayo makikipag-usap sa mga kaklase natin, kaibigan, kapamilya, at kung sino. Sino? Ano yun? Yung 5 macro skills. So, ang nakapaloob doon ay yung 5. Yung una ay listening. Pakita nyo nga po. Listening. Yun yung una, listening. Siyempre pag makipag-usap tayo, kailangan natin makinig. Paano pag yung kausap mo hindi nakakarinig? Sign language. Ang galing. So, ang pangalawa natin is Speaking. speaking. Ikaw
Kapag merong listening, merong Speaking. speaking. Bakit? Wala kang paghihinda kung walang magsasalita. Tama. Ay, so, ang galing. Ang galing naman nila. So, ang pangatlo, anong pangatlo po natin? Oo. Reading. Reading. So, lahat ba tayo marunong na magbasa o nahihirapan ka? Opo. Nahihirapan. So, okay lang yan. So, pwede pa natin ma-improve yan. Anong grade mo na po ba, Adeline? 6 po. 6, pwede pa yan ma-improve. So, yung reading, pag nagbasa ka ba, magagamit mo ba yung isang 5 macro skills which is the speaking? Opo. Talaga. Opo. Di ba meron tayong pag magbabasa, gamit lang ang mata? Opo. So, yung pang-apat, ano po yung pang-apat? Writing. Writing. So, lahat ba marunong na magsulat? Opo. Yung pangalan? Opo. Taga saan? Opo. So, yung pang-lima natin, yung Viewing. nagdagdag sa 5 macro skills ay yung viewing. So, kapag nakakita ka halimbawa ng nakita mo yung klase mo o yung crush mo, magagamit mo yung una. Yung listening, speaking, and reading, writing. Magagamit mo ba yung mga yon? Opo. Talaga. Yung una, listening. Nagsalita si crush. Anong magagamit mo sa 5 macro skills? Alin doon? Listening. Makikinig ka sa crush mo. Tapos, tinanong ka ni crush mo. Anong magagamit mo sa 5 macro skills? Alin doon? Speaking. Speaking. So, pag tinanong ka niya, pwede mo bang sulatan ito? Sabi niya. Ano magagamit? Writing. Tapos, pag may pinabasa siya sa harapan, anong magagamit mo doon? Reading. So, pag pinagbasa ka ni teacher, anong gagamitin mo doon? Viewing. Pag pinagbasa? Reading. Reading. So, pag pinanood ka ni teacher ng Tipaklo, si Langgam at si Tipaklo, ano magagamit mo doon? Viewing. Viewing. So, alam na po yung 5 macro skills. Opo. So, umpisahan ulit natin sa listening. So, isa-isa kami doon magdi-discuss kung anong meron doon. So, sa listening, ito yung ginagamitan ng pahinga. Bakit kaya? Hindi ba pwedeng makinig si bibig? Libo. Kasi saan siya? Speaking. Speaking. So, alam na po kung ano yung listening. Opo. So, sino na sa speaking? Tapos ako sa listening. So, yun yung una natin, ano? Nakauna. Okay, so sa speaking naman, bakit natin kailangan ng pagsasalita or speaking? Para may marinig tayo. Ayan, so, kagaya na isa po doon kung bola, kasi natanong kay kanina, di ba, ng basketball. So, kapag sinabi ng kasama ninyo, ibasa mo, anong ginagawa ninyo? Speaking, di ba? So, napakinggan niyo yung sinabi ng kasama nyo at pinasa nyo dun sa isa yung kasama. So, yun ang sinatawag ng speaking. Kapag speaking kasi is isa rin yun na important na kailangan natin matutunan kasi doon natin na-express yung expression natin, yung gusto nating sabihin. Kunwari, so kapag tinawag kayo ng teacher nyo, anong gagawin ninyo? Kayo sa magsalita kayo sa harapan or sagot kayo sa tinanong ng teacher nyo, di ba? Importante yun. So, siyempre kapag hindi kayo nagsalita, ano sabi ng teacher nyo? Hindi kayo nakikinig. O, papagalitan kayo ng teacher nyo. So, sa natututunan nyo rin niya sa school at sa bahay ninyo. Yun ang tinatawag na speaking. So, may kind of speaking tayo na tinatawag. Mayroong informal at formal. So, yung formal na tinatawag is kapag kinakausap niyo yung mga teacher nyo. Of course, kailangan formal yon. So, kapag yung kausap niyo yung mga kaibigan nyo, yun ang tinatawag na informal. Kasi, hoy, halika dito. Yun yung tinatawag na informal eh. Kapag formal naman, sinasabi nyo, good morning ma'am, hello po, ganon. So, yun ang tinatawag na speaking, informal and formal. Okay, so, naintindihan po ba? Opo. Ayan. Isa tayo sa reading. So, ano ulit yung unang macro skill? Listening. Pangalawa? Speaking. Pangatlo? Reading. So,
reading, obviously naman, di ba? Paano nyo to nakita, di ba? Binasa nyo? Oo. So, kapag nagbasa kayo, ano yung nilalaman ng mga binabasa nyo? Letters. Letters. So, Words. kayo ba kapag nagbabasa ba kayo, naiintindihan nyo ba yung binabasa nyo? Oo. Bakit? Kasi ginagamit yung mata nyo para magbasa. Siyempre, di ba, pag nagbasa kayo, iniintindi nyo yung binabasa nyo. For example, pag sinabi yung listening, meron na bang pumapasok sa utak nyo kapag binabasa nyo yun? Opo. So, sinong marunong sa inyo magbasa dito? Lahat kayo? So, syempre, grade 6 na kayo, kaya alam nyo nang magbasa. So, paano kayo natuto magbasa? Sinulan ng mga Tinuruan kayo. So, yun. Kapag nagbabasa kayo, marami kayong natututunan habang, for example, sino nagbabasa sa inyo sa libro dito? Pinapagbasa ba kayo ng teacher niyo sa libro? Oo. Ay, di ba? sa blackboard. Sa blackboard. So, di ba yung mga sinusunan ng mga words doon, yung mga binabasa nyo, which is nagpo-contain siya ng words, sentence, paragraph, which nagbibigay siya ng message na ng information sa inyo. So, ano ulit yung pangatlong macro skills? Reading. So, ang next naman is Writing. So, next natin is writing. Sino dito ang di pa marunong magsulat? Diba? Wala. Siyempre, grade 6 na tayo, kaya kailangan marunong na tayo magsulat. Diba, simula grade 1 or kinder is tinuruan na tayo magsulat ng nanay or tatay natin. Pati sa school. So, ang writing kasi is importante din kasi, for example, pag nagtuturo si teacher, di ba kailangan magsulat? Kasi pag dadating ng exam, sulat mo sinulat, ano re-reviewin mo? Kung hindi ka nagsulat, di ba? Wala. Tapos, ang importante din yung writing kasi, pwede tayo, sino may journal dito? Di ba? Pwede tayong, magsulat ng journal natin. Tapos, pwede din magsulat ng love letter kay crush, di ba? Through writing. Tapos, next is yung viewing. So, tapos na tayo sa apat. Ano ulit yung apat na 4 macro skills? Reading, Writing. And the last is yung viewing. So, ano nga ba yung viewing? Sino nakakaalam? Ano yung viewing? Magkita. So, di ba kapag nanonood kayo ng mga television, sa TV, di ba? Anong ginagawa ninyo? Titignan. Tinitignan, di ba? So, kapag nagbabasa din tayo, tinitignan din natin yung nasa libro, di ba? Kasi paano natin siya maiintindihan kung hindi natin siya nakikita, di ba? So, ganun din. So, for example, dumaan si crush. Oh. Tapos, anong gagawin mo? Di ba? Titignan mo siya. So, in that way, sa paraan na yon is, ginagamit natin yung viewing. So, yung viewing is nakakatulong ito sa atin para makakita and makuha natin yung mga apat na 4 macro skills, di ba? So, yung viewing is na-add lang siya or naidagdag siya sa apat. Since yung before is apat lang siya, ngayon 5 naidagdag yung pang-5 which is yung viewing. So, yun yung ginagamit ninyo kapag nanonood ng TV or kapag nakikita si crush, si classmate, nagbabasa. So, ayun yung viewing. So, naiintindihan po ba? Oo. Yun. So, anong meron sa listening? Sino makakapagbigay? Pagdinig. Ano example natin dun kanina? Ay, grabe na lang. Okay. Pagpapakinggan si crush, ano ka? Pakikinggan si teacher. So, may crush ka siguro, no? Yes. Study first. Ano yung pangalawa? Speaking. Speaking. Ano example dati? Sino nagturo doon? Alra. Kasi si Bernard. Ate Kayla. So, ano example niya doon kanina? Speaking. Yung sa buwan, yung sa background daw yung pagpapakata. Pag-ipapasa. Ano pa yung dalawang uli ng speaking? Formal at informal. Pag ba tinawag mo si teacher, pwede ko. Dito. Pwede ba yun? Di po. Saan ka gamitin yun? So, kailangan natin alam pag may pinagtinanong mo, gano'n ka lang. So, kailangan natin matutunan. Speaking, ano yung
doon? Sino nagturo doon? Pilihan niyo. Ay, Ayun na dito kayo. Dalawa kami kaila. anong meron doon sa reading? Ano ito, pag pinasagot ko ng teacher mo, kapag tinawag, pinabasa. Project? Writing, anong meron doon? Sino nagturo doon? Si Yani. So, anong meron doon sa writing? Yung si Jordan. Ano pa? Pag? Pwede kong gamitin pa? Love letter. Love So, ano yung huli? Viewing. Anong meron doon? Pagtingin sa cash. Grabe, pagtingin sa cash. Sino nagturo doon? Ate Venus. So, naintindihan mo yung lima? Oo. Okay, so dadala po na tayo saan? Saan tayo dadako? May papak ba tayo? Wala. Kwento. So, sa kwento. Langgam at ang tipaklong. Noong unang panahon, may nakatirang mga langgam at tipaklong sa madamong parang. Masisipag na nagtatrabaho buong araw ang mga langgam. Nangongolekta sila ng mga butil ng trigo sa palayan ng magsasaka sa malayo. Sila ay nagtatrabaho sa napakadisiplinadong paraan. Maaga silang nagpupuntang sakahan tuwing umaga sa oras na may sapat ng liwanag para makakita at magsisimulang magbuhat ng mabibigat na butil ng trigong nakapatong sa kanilang ulo. Maingat nilang inilalagay sa imbakan ang mga butil ng trigo at pagkatapos ay bumabalik sa sakahan para kumuha pa. Nalilibet na po kayo ng mga magtatanong? Oo. Sino sila? Si Tita ko. Hindi. Yung mga magtatanong. Venus. Ate Venus. Ate Kayla. Ate Kayla. Sino gusto niyo maunang tanong sa inyo? Ate Benong. Ay, Ate Venus. So, di ba nanonood na kayo? Oo. So, based dun sa napanood ninyo, ano yung natutunan ninyo doon? Pagpasado ng maging masipag at maging matulungin sa kapwa. Yes, tama. Kasi, ano yung nangyari kay Tipaklong? Silamig. Nilalig siya, di ba? Kasi anong ginawa niya nung bago tag-ulan? Napakasaya. Napakasaya siya, di ba? Opo. So, sa atin, kapag tag-ulan, anong ginagawa natin? Sa bahay. Sa bahay, syempre. Kasi mapapasa tayo ng ulan. So, ayun, yun yung magiging aral sa atin na galing dun sa kwento ng pag-imbak ng pagkain. Para kapag dumating ng ulan, meron tayong makakain. Para hindi na tayo hindi sa ibang kapitbahay. So, ayun lang. So, sino next? Ate Kayla. Ate Kayla. Siya? Kailawan, Kayla 2. Kayla ko. So, ayun. So, ang tanong ko naman, tayo. Kay, pag nila sinabi, Ganda. okay, kung kayo sabihin nyo kay Langgam. Di ba nalaman nyo anong sasabihin nyo ng, anong tamang sasabihin nyo kay Langgam? Isa na lang para sasabihin nyo kay Langgam na tama. Halika ako. Halika, tutulungan kita. Ikaw na lang kapatid. Sabay na tayo mag-imbak ng tubig. Dapat sabi ni Takbo. Kasi kung tumulong siya, hindi siya tulungan. Siyempre, so, tapos na sila Ate Venus at Ate Kayla. Kung magtanong ako naman. So, di ba nakinig kayo? Napanood nyo naman yun, di ba? Oo. Sino sa tingin niyo yung tamad sa kwento? Ako. Sino yung masipag? Langgam. So, ano yung katangian ni Langgam sa kwento na dapat nyong tularan? Masipag. Sino masipag sa inyo dito? Ay, ganun kayo kay Tipaklo. So, dapat, ganun kay Langgam na dapat masipag tayo kasi wala kayong
makakain, magugutom kayo, ganon. Dapat maging masipag kayo. From now on, dapat masipag na kayo, ah. Opo. Ako din. Kayo? Opo! Talaga. Opo! So, give me a color. Ay, nakablue sila pare-pareho. Oh, bato-bato pick. Isang bansa. Isang bagsak. Ay. Ano ang natutunan? Tugod pa saya. Ay, okay. Give me a number. 2. 2. Wala po. Left. Down, down. Left. Oy! Oy, ikaw! Ay, sino? Carmen. Carmen. So, ano yung natutunan mo naman sa akin? So, give me a letter. A. A. R. A-R. Sino may A-R dyan? Pangalan. Raymond. Ito, Car. R. Ikaw ba rin? Si ano? Madam, no, Raymond. Raymond. Ano ang natutunan mo sa kwento natin? Oo. Huwag, maging masipag. Tamad. Tamad. Masipag ka ba? Ano pa niya? Raymond. Masipag ka ba, Raymond? Ay, bakit? Ay, businessman. Kaya mag-minded na siya. Business-minded ah. Magkano ang total? Malaki ba ang total? Opo. So, si Yeah, ano natutunan mo, Simon? Maging sipag at maging Next. maging masinop at huwag maging maawal. Hoy, masinop. Malalim naman. Sinong iba? Okay lang yan, kahit mo. Maging masipag at maging naman. Wag tama. So, sa nangyari kanina, nag-adopt kaya natin ang 5 macro skills. Oo! So, unahin natin sa listening. Nung nagpakilala kami, ano yung unang macro skills natin na nagamit? Listening, bakit po? Kasi, Ano? kasi po na nasalita kayo naririnig. Naririnig, no? Pakinggan. So, sa pinanood dyan, nagamit ba yung listening? Opo! Bakit? Sinong sasagot? Kasi po, pag di po kami narinig, wala po kami. Yes! So, sa next naman natin ay speaking. Sino magbibigay ng nangyari kanina na nagamit natin yung speaking? Ano? Speaking. Ay, nung nagsalita kami. With yung speaking. Ano pang example natin dyan? Nagsalita. Nung nagsalita si Carmen. Yun yung example natin. Ano pa? Meron pa? Nagpakilala. Nagpakilala. Speaking. Nagamit ba natin dun yung listening? Opo. Listening tsaka speaking. So, ano yung next natin? Reading. Reading. Ito po. Ano example? Ito po. Naka-blue daw. Pogi naka-blue. Bacon. Magbigay ka ng nangyari kanina na nagamit natin yung reading. Nagbasa.
example natin doon? Kanina, ano nangyari? Turod. Ano po? Ay, ito. Ito na lang. Raymond, pakibasa mo ito. Lahat. Uy, Tayo ka na, tayo ka na. Kuya Raymond. 5 macro skills. Listening, speaking, reading, writing, Viewing. So, anong ginawa ni Raymond? Reading! Reading. So, yun yung example natin na reading. So, next naman natin yung writing. Si Pangko. Pangko. Sadaw. Ikaw na. Reading. Ikaw na. Sige po. Ay, Perfect. So, yung last natin, viewing. Sa pinanood nyo, anong ginamit yung skill? Viewing! Viewing. So, natutunan po ba na-apply natin yung limang yan? Opo. Opo. Naintindihan? Opo. Sure na sure? Opo. Very sure? Opo. Super sure? Opo. Super duper sure? Opo. Mega ultra super duper sure? Opo. Okay. Nilaro ko ba? So, ano na? Kumain na tayo na? Yeah. Pizza ni Ate Kayla. Bago yun, so sino yung nanalo kanina? Anong mali dito? Baliktad yun? Ito. Baliktad. Tignan nyo. So, good afternoon everyone. So, may natutunan po ba kayo? Talaga? So, meron kaming simpleng regalo sa inyo, which is the Certificate of Appreciation. So, this certificate is proudly presented to kanino kaya mag-ibibigay. So, itong certificate para saan ito? Sa active participation nyo sa amin. So, salamat. Thank you, super duper. So, ayan, umpisa na natin. So, this certificate is proudly presented to Christian T. Cacho for his dedication and active participation. So, Christian, go ahead! Yay! For his and or her dedication and active participation, given this 23rd day of September 2024 at Imbo at proudly presented to sino? Jerome Caspe. Next, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Carmel C. So, yan. Congratulations. Tapos na po ang ating chalet. So, these are Raymond B. How to pronounce your ano? Rogelio. So, next. Sino kayo next? So, next. This certificate is proudly presented Ay, meron pa pala. Kala ko tapos na eh. So, this certificate is proudly presented to